ayun na nga guys, ikukwento ko sa inyo kung yung mga first timer na pupunta ng Saudi or babalik magkabaw ng ibang bansa. Ikukwento ko sa inyo kung ano na ngayon ang patakaran ng OWA, OFW na babalik sa ibang bansa. First, nung nakaraang buwan, tinawagan ako ng ate ko na yung kaibigan niya doon ay naghanap ng kasambahay na magkatrabaho nga doon sa kaibigan niya na ibang lahi. Ngayon, doon pa lang, tinawagan nila ako ng visa kasama yung ate ko. Dalawa sana kami ng kapatid ko. Tapos, pagpunta dito, pinadala na dito sa agency yung visa ko. Tapos, yun na, nag-medical ako kasama yung ate ko. Ngayon, pag medical ko, nag-ano kami noon ng ate ko na fasting ng sabi ay 8 hours daw. Ngayon, pag fasting namin, pumunta kami ng hospital sa clinic. Lumagpas kami ng 8 hours. So, hindi kami natuloy ng medical ng full medical kasi lumagpas nga ng 8 hours. Pag 10 hours na ay over fasting na daw. Kaya hindi na kaya kinancel na naman yung medical namin, yung pagkuha ng dugo. Kaya ang tinapos namin ng araw na yun ay nag-extra kami, nag-opta yung sa mata, nag-dental, nag-exam ng psycho. Yun lang ginawa namin ng araw na yun. Tapos kinabukasan na naman, balik ulit kami kasi kukuhaan kami ng dugo. So, gutom-gutom na naman. Ayun, kinuhaan kami ng dugo. Tapos na yung medical namin. After 3 days, nalaman namin yung medical namin. So, ang akin ay may pending ako sa mata kasi ayun, si lula nyo ay sira na yung mata. 100 over 100 yung grado ng mata ko. Tapos, yung ate ko naman, sa Tusay, ang dami ng pula. Namumula ang kanyang resort medical. Ang dami niyang pending. Kaya, ang dami niyang inulit na naman na So, ang ending nun ay hindi natuloy yung ate ko kasi mayroon siyang nakitaan hindi kayaya sa kanyang kidney. Kaya yun yung hindi natuloy ang kanyang aming pagsasama sa ibang bansa. So ako na lang ang natuloy. So ayun na nga, ako na lang ang tumuloy kasi yung akin ay mata lang. So kailangan ko lang nasalamin ng tulad mo. Kaya yun, naayos na yung medical ko, clear na, and fit to work na ako. Ayun, sumunod ng medical, fit to work na ako, nag-MMR na ako, vaccine. Sumunod nun, nag-biometric na ako. Ayun nga, hindi pala, pumunta ako ng DFA na kumuha ko ng info sheet. Yung info sheet na tapos yun, 1 hour lang sa DFA, kumuha ng info sheet, napakadali lang. Tapos, sumunod nun na biometric ako. So, yun na nga, ang biometric ay napaka-sila nila. Bawal yung ang daming bawal cellphone, bawal mga hikaw, bawal yung pantalo na butas-butas, bawal yung contact lens. So, ako
ko, lagi akong nahuhol doon sa kwento ko lang sa inyo ha, lagi ako nahuhol doon sa counter yun sa ano ba yun, sa investigator ba yun na in-interview ka kung ano kasi ang daming dahil nga sa mata ko yun, pinapatanggal nila yung contact lens ko, contact lens na brown eyes kasi ako guys, brown eyes kasi ako yun, pinaano nila ako, pinapatanggal yung contact lens ko. Sabi ko, hindi po ito contact lens talagang totoong matay ito, kaya yun, nangangatwiran talaga ako, tapos pinapanin nila yung mata ko, ginaganyan. Sabi ko, totoo po yan, kaya wala na po kayo magagawa, i-biometric na ako. Kaya yun, nagbayad ako doon ng 303 binayaran ko sa biometric. Tapos pagdating ko dun sa loob, ayun na nga, napakaano ng biometric kasi ang tagal-tagal namin, Diyos ko, ang tagal-tagal namin. Nasa loob kami ng biometric room ay umabot kami ng 3 hours kasi schedule ko ay 3:45, pumasok kami ng 11 AM, schedule ko ay 3:45 PM, so nakapasok ako dun sa biometric talaga ay 5 upward na yun, magsi-6 na yun. So pagpasok ko sa room ng biometric, yun, yung mga kamay ko tinignan nila, mata ko na naman tinignan nila, tapos pinatayo ako, tapos sasabihin yung full name mo, tapos kung saan ka pupunta, tapos babayo na yung kamay mo, yun na sunod mo nilang yung para kang ikukunog kasi sasabihin mo, ako si ganito, full name, pangalan mo, yun, apelyido mo at saan ka pupunta. Tapos yun na yun, yung tanongin sa passport ko, ikaw ba to? Totoo bang ikaw to? Sabi ko, totoo po yan, ako po ito, at yun ang pangalan ko. Yun yung first timer kong mag-biometric. At second timer ko na itong paalis papuntang Saudi. Pero dati, una kong alis ay Bahrain. Wala namang ganyan. Tapos, ayun na nga. After ng biometric, sabi ng agency ko ay stamping daw sa aking mga papers or sa aking passport ba yun. Tapos, waiting ako sa ticket ko kung kailan ang flight ko. Kaya, yun, ang susunod ko na naman ay video na naman ako para sa first timer kong dating ng Saudi Arabia, kung ano ang aking madatnan doon. Kaya, ano pang gagawin mo ay share, subscribe, and hintay sa sunod na video ko na ipopost. Kaya hit the notification to share, subscribe, and pa-likes na rin sa Kadama 23 account or page or ano pa dyan. Thank you guys. See you next video.